Pero bago ko ibigay ang 15 minutes ni Brother Windel, shout out muna kang Brother Leo Iscarlan, Sister Clary Humauas, Glindon Albaracin, kang Sister Charlotte CP Stephen Tormis, Chineme Yena at kang Joy Ann Lavador at kang Brother Jemar Celestino. So shout out din sa aming kapitbahay na si Sister Ami Efipanyo ng Anunang nga nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat. So Brother Windel Talibong, ready na po sa iyong 15 minutes negative stand? Okay, maraming salamat sa ating mga kapatid at lalo na kay Ustaz Ali Javier. Ang ginamit niya mga kapatid, si Muhammad Umano, ayon sa Biblia. Pero sabi ng kasama niya, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Biblia as a whole, hindi salita ng Diyos. Kung hindi man sila nagkawindang-windang sa kanilang aral, bakit namimili lang sila ng isang talata? Una, sabi ng kaniyang kasamang Ustads, ang Biblia, gagamitin ko ito as reference, mga kapatid, because argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Ito po ang pahayag ng kasama niya as my reference. Sandali muna, i-share ko para marinig ninyo pala. I-share ko muna para marinig ninyo. Ito po ang pahayag, no? Na ang Biblia, lahat umano, lahat for adults only, hindi salita ng Diyos. For adults, lahat ng for adults. Anong tawag mo sa salita ng Diyos yan? O hindi ka paniwala, brother. Kung mayroong mga pare, mga reverend, sabihin ninyo nga ang Biblia ay salita ng Diyos. Hoy, anytime, nakig-confront ako ninyo at tingnan natin kung Biblia. For adults ang Biblia. Kung si Muhammad ay nasa Biblia, nasa aklat siya ng for adults. Ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Biblia as a whole. Hindi isang talata o ilang talata lang ito. Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Kung hindi sila naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos, sino ngayon ang nagkawindang-windang kung pinatunayan nila na sa Biblia ay si Muhammad yan? At ginamit ng ating kapatid, sa huling katanungan ko mga kapatid, yung nabanggit talaga niya, no? Para nagkaisa sila sa Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Dahil may mabasa umanong Muhammadim. Iwan ko kung alam ba talaga nila ang mabasa sa Hebro. Dahil sila mismong mga ngaral gamit ang Song of Solomon, nagkawindang-windang din. Halimbawa, iparinig ko sa inyo. Sabi niya, tayo mga Kristiyano, nagkawindang-windang. Gamit nila ang Hebro. The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim, mamitakim. Hikko mamitakim, Viko mamitakim. Hikko mamitadim, Hikko mamitadim, Hikko. Kung tingnan natin ang mga ngaral, nakasulat umano sa Song of Solomon, Hikko mamitakim. Dalawa sila, Hikko mamitakim. Sa isa naman, na si Ustaz Ramas, Hikko mamitadim. Ano po ba ang tama na pronunciation sa Hebro? The Hebrew language, it says, Hikko mamitakim, mamitakim, mamitakim. Hikko mamitakim, Viko mamitakim. Hikko mamitadim, Hikko mamitadim, Hikko mamitadim. Hikko mamtakim. Hikko Ang tamang mamtakim. pronunciation para, Hikko mamtakim. Yung dalawa nilang mga ngaral, sino ngayon ang nagkawindang-windang na kahit sa Hebro pa? No? Hikko mamitakim.
si Dida, si Sakair, Hiko Mamitakim, si Romas, Hiko Mamitakim. Oh. So, sino ba sa kanila ang tama batay sa Hebro, mga kapatid? At hindi lang yan. Yung Baina Jerusalem, wala naman sa Hebrong Baina na sa talata sa Solomon chapter 5 verse 16. Ito po, pakinggan ninyo. Last 10 minutes. Jerusalem. Baina Jerusalem. Benot Yerushalayim, Benot Yerushalayim, Bayna Jerusalem. Bayna Jerusalem. Benot Yerushalayim, Benot Yerushalayim. Narinig niyo, ano ang proper pronunciation? Binoth. Ang Binoth Jerusalem, ibig sabihin, Binoth Jerusalem, daughters of Jerusalem. Baina, sons. Ang salitang baina, sons. Nag-iba na. Muli natin pakinggan. Jerusalem. Baina Jerusalem. Benot Yerushalayim, Benot Yerushalayim. Bayna Jerusalem. Bayna Jerusalem. Sino ngayon ang nagka-windang-windang na? Kung sasabihin nila na ang mga Muslim ang tama. Okay. Bikolo Muhammadim. Ang ating tinalakay muna, yung Song of Solomon. Vi kullu Muhammadim, vi kullu Muhammadim. Vechullo Muhammadim Ma'amadim. talaga. Pero tingnan natin, ano ang proper pronunciation sa rabbi? This is from the Song of Songs, and it says Chiko Mamtakim. It's describing a relationship with God. His palate is sweet, V'kulo So, Machmadim. Bikolo And Makmadim. Makmadim. At ito po bang Makmadim, mga kapatid, ito po ba'y proper name o adjective? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Muslim Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we're discussing the mentioning of Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Bible, in particular in the chapter called Songs of Solomon in 5:16. And we see here, this is the Hebrew of this chapter, the original Hebrew. And you can see the transliteration, that there is a word that looks very familiar. And we're going to investigate what this word means in this chapter. And there it is, the word in Hebrew. And then we'll see the word here in Hebrew. And this is the transliteration of the word. This is what the word there. It's Mahmadim in Hebrew. This is what the word would sound like. Ano po ba? Mahmadim. Hindi po Muhammadim. No? Okay, punta tayo sa kaniyang unang ginagamit, mga kapatid. Kaya nga, tinanong natin, batay sa unang ginagamit niya, yung sa Isayas. No? Dahil, kung tingnan natin sa Isayas, mga kapatid, makita natin, yun ang palagi nilang ginagamit, Isayas Kapitulo 29, versikulo 12. Pero bago yan, no, kung tingnan natin ang nakasulat sa Isayas Kapitulo 29, versikulo 11, ang magbigay sa aklat ay tao. At ito'y ibinigay sa isang marunong bumasa. At ibinigay naman sa hindi marunong magbasa. So, sabi niya, nagkawindang-windang na umano. Bakit? Dahil gusto nilang ipalabas na itong Isayas Kapitulo 29, versikulo 12 ay si Muhammad. Ituloy lang sa atras lang tayo. Isayas Kapitulo 29, versikulo 10-11. Di po ba ang tinutukoy diyan ay tungkol sa bulaang propeta na mabubulag sa katotohanan? O di, anong masasabi kung ito'y patuloy gagamitin sa mga kapatid nating mga balik Islam? Ginagamit pa niya ang, sabi niya, mamaya tatanungin umano niya ako
Sino ito? Yung ginagamit niya sa Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 18, mga kapatid. No? Dahil ito ang pinagpalitan nila na si Muhammad umano ang binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 18, I will raise them up a prophet among their brethren like thee, tulad kay Moses. So, among the brethren. Kaya sinabi niya kanina, hindi pwede na si Ellen Goldwhite ito. Dahil hindi Israelite si Ellen Goldwhite. Hindi pwede na si Manalo ito. Dahil Pilipino si Manalo. Lalo nang hindi pwede si Muhammad. Bakit? Dahil si Muhammad ay, sino si Muhammad? Siya ba'y Israelite? Hindi. Siya ay isang Arabo. So ngayon, kung tingnan natin ang sino po ba ang tinutukoy diyan sa Biblia na sinasabing katulad ni Moises na makita ang Diyos face to face at gumagawa ng mga himala. Malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sa 5:39 ng Juan, na ang kasulatan ay nagsaksi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At ayon ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 5, versikulo 45, si Moises ay sumulat tungkol sa kanya. So, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na si Moises ang sumulat tungkol kanya. At kung tingnan natin ang Gawa Kapitulo 3, versikulo 20-22, mga kapatid, Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2, ito'y tumutukoy sa ating Panginoon Hesukristo. Si Jesus ay higit na mahalaga kay ni Moises. At kung ating mamasa diyan sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 23, ang ating Panginoon Hesukristo ay katulad ni Moises. Bakit nagiging katulad? Alam naman natin, mga kapatid, nang ipinanganak ang ating Panginoon Hesukristo, si Moises din ay doon sa Ehipto mismo. Ang ating Panginoon Hesukristo din ay pumunta doon mismo sa Ehipto din upang tumakas sa mga umuusig sa kanya. Ngayon, punta tayo sa sabi niya na si Muhammad talaga ang propeta sa Biblia, mga kapatid. Napakalinaw po, merong mga pirated na propeta sa Mateo 24:24 at yung Galacia Kapitulo 1, versikulo 18, kahit pa umano ang anghel na galing sa langit, bababa sa lupa at magturo ng maling aral, siya ay hindi dapat tanggapin. So, kung tingnan natin, nagkataon lang ba umano ang Song of Solomon chapter 5 verse 16? Hindi ito tungkol kay Muhammad. Kung tingnan natin ang biblical commentary, ito po'y tungkol sa relasyon at ng propeta at sa kanyang asawa at prefiguration sa relasyon ng ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang simbahan. So, walang makasala, walang mabasa na Muhammadim dito. Ang nakasulat ay Makmadim, ngunit ito'y binaliktad, binaluktot talaga ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa balik Islam. At kung tingnan natin, delikado kung ang Makmadim, Muhammad, ang tinutukoy. Tingnan niyo ang 1 Kings chapter 20 verse 6. Meron diyang Makmadim din na pleasant. Kung tungkol yan kay Muhammad, delikado yan. No? At hindi lang yan. Kung ang katunog, mga kapatid, ang gagamitin para magiging tulad sa Arabic, alam niyo ba na diyan mismo sa Biblia may katunog na kung ating gagamitin, halimbawa yung kanilang isisigaw. Ano po ba yung kanilang isisigaw? Na Allahu Akbar,
may katunog sa Hebro. Kung tingnan ninyo ang Leviticus Kapitulo 11, versikulo 29, may mabasa tayong akbar diyan. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng akbar sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 29? Ang akbar diyan ay ang daga. So kung ang katunog sa itong tinatawag na Arabic, Hebro ay parang magkakatulad na, so yun, delikado yung katunog sa ala o akbar. Di ba? Kaya yung sabi niya na tayo ay nagkawindang-windang, silang mga Muslim ay hindi nagkawindang-windang sa paggamit pa lamang sa Hebro, mga kapatid. Lalo na ang mga kinikilala nilang mga windang na. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kapatid Windel sa yung 15 minutes na negative presentation. So bago ko ibigay kang Brother Ali Javier ang kanyang time sa pagtatanong, shout out muna kang Brother Warlito Tumol, Joel De Grano, RC Leia Aquino, Jose Diocarisa, May Masangkay, at saka kang Sister Laika Chan, no, ng Riyadh. So magandang gabi sa inyong lahat, at saka sa mga CFD natin dyan nasa Hong Kong, sila Ma'am Susan Patenyo Cueves, sila Ma'am Hani Ladringan, sila Ma'am Cristina Oclida. Magandang gabi sa inyong lahat, at sana ay nanonood kayo ngayon, hindi kayo busy, no? So Brother Ali Javier, handa ka na sa iyong 10 minutes na pagtatanong? Yes, Brother Roland, ready po, brother. Dahil ready ka na, Brother Javier, meron kang 10 minuto. Go ahead kung handa ka na. Thank you, Brother Roland. Brother Wendell, unang tanong. Kumusta ka, Brother Wendell? Okay, kapatid. Patuloy ka sa tanong lang. Okay, thank you. Hindi mo ba ako kumustahin, bro? Okay, kumusta ka rin? Mabuti rin, brother. Okay, thank you. Tanong, Brother Wendell. Yung pinag-initan mo na Solomon 5:16 sa Hebrew 6, kasi pag ginugol natin yan, ang ibibigay ay Heko Mamtakem Wikolo Mahamadem. Malinaw po yan. Ngayon, ang tanong ko rito, brother, nababanggit po ba yung Muhammad with Tanwin Dim? Katulad din naman sa Quran ngayon at tinatawag na Muhammadun, Muhammadan, Tanwin, tama o mali? Ito ang sagot. Mali ang unawa ninyo at mali ang pag-google sa mali ang paggamit sa Google. Bakit? Dahil ang Google ay English translation. Dapat tong Hebro ang dapat gamitin nyo at Hebro pronunciation. At Hebro pronunciation, Makmadim, hindi Muhammadim. Next question. Thank you. Tutol ka ba na si Muhammad ang binibigkas dyan, brother? Isang pinangalanan sa kanyang pangalang Mahamadem ayon sa Hebreo, tutol ka ba o hindi? Yes, tinututulan ko na hindi si Muhammad dahil hindi po yan proper name, kundi yun po ay adjective, naglalarawan. Okay. Yun bang pangalan ng tao, proper o adjective? Proper noun. Proper noun ang pangalan ng tao. At si Muhammad, proper noun ang pangalan niya, at mali ang paggamit ninyo na ilalapat ninyo ang Google na pronunciation na English dahil ang ginamit yung batayan ay Hebrew. Kung Hebrew, dapat i-pronounce siya sa proper pronunciation of Hebrew at hindi sa English. Hindi nga ba, brother, ang pangalan ay proper noun at hindi yan isasalin? Kung ganon yung mabasa na hikko, his mouth. Kapag dating dun sa wikolo, yes, he is altogether. Sino yung his? Sino yun yung his, brother? Okay, maraming salamat sa
tanong mo. Ang tinutukoy dito ay hindi ito kay Muhammad. Sino tong Hes ay tumutukoy mismo sa nagsalita nito na ang hari ay tumutukoy sa relasyon ng kaniyang asawa at ito'y prefiguration sa relasyon ni Kristo at sa kanyang iglesia. Hindi ito kay Muhammad dahil ang Makmadim, mali yung Muhammadim. Napakamali po. Makmad o Muhammad, malayong malayo. Malayong malayo ka, brother, ngunit hindi mo sinasagot kung sino yung his, sino yung he. Hindi nga ba ito ay tinutukoy na yung Muhammadim? Okay. Maraming salamat. Babasahin po natin, moderator, ha? Yes, go ahead, bro. Okay. Awit ni Solomon, Kapitulo 5, versikulo 16. Ang kaniyang bibig ay pinakatamis. O siya'y ipalagay natin, Muhammad ito, yung Makmad. O siya'y Muhammad, ito'y aking sinta, at ito'y aking kaibigan. O mga anak na babae ng Jerusalem. O di po ba nagkawindang na si Muhammad ay nagiging sinta? Oh, tignan mo, Biblia mo nagkawindang. Tama ba o mali? Sabi mo? Ang paniniwala ninyo at pag-angkin Bro, ninyo ang pakisagot mo nagkawindang muna yung brother. Yung aking categorical hinahanap ko, brother. Tama o mali muna bago ka magpalabo kasi wala naman ililinaw yan, brother. Brother Roland, tignan mo yung yung rules and regulation, brother. Okay. Sandali. Moderators time muna ha. Sa akin pala ito naka-address. Bro Ali, idaan mo sa objection kung i-connect mo sa moderator yung sasabihin mo kasi okay, as long as walang objection, hindi talaga ako mag-i-interrupt sa inyo, no? Hangga't walang objection sa inyong dalawa. Hindi, objection ngayon and understood, brother, kasi hindi siya sumunod sa categorical. If the question categorically, it should be answered categorically first. Okay, sandali bro. Tama ba? Okay. Meron tayong rules na categorical question must be answered categorically. So, wag nating kalimutan na nasa online tayo. Maaring hindi natin marinig, maaring kung hindi narinig sana, sabihin na lang na hindi nasagot o meron akong categorical. Thank you. Brother Wendell Talibong? Yes. Counter objection. Nasagot ko ang kaniyang tanong, moderator, no? Kaya tuloy sa tanong na. Okay, so Brother Ali, ulitin mo na lang yung tanong, klaruhin mo lang. Tapos, kung meron kang i-connect sa moderator, lagyan mo talaga ng objection. Huwag mo na akong pahulain kasi nagta-timer ako dito at nakikinig sa inyo. No? So, maraming salamat. So, dalawang trabaho ko dito, bro. Kaya huwag mo na lang akong pahulain na objection pala yun. So brother, ano mo na lang, iulitin mo na lang yung tanong. Okay, basahin ko muna rin, Brother Wendell, okay? Hekko mamtakem wikolo Muhammadam. I-English muna natin. His mouth is most sweet, and yes, he is altogether lovely. Kung tatagalogin natin, ang kanyang bunganga ay napakatamis. Sino yung kanya dito? Sino yung tinutukoy na ang kanya? Sino yon? Hindi ba si Muhammad, brother? Ito ang sagot. Hindi po si Muhammad. No? Una, bakit hindi si Muhammad? Yung paggamit mo sa Hebrew mismo, maling-mali na. No? Wala po sa Hebrew yung Muhammadim. Ang mabasa, Heko Mamtakim, Wekolo Makmadim, walang Muhammadim dyan. Yung ginamit niyong Muhammadim, imagination nyo lang yan. Okay. Tanong ang tanong. Thank you, Brother Wendell. Thank you.
hindi mo naman po sinasagot yung tanong ko. Pakiulit mo, brother. Sino yung kanya? Kung hindi si Muhammad na tinutukoy sa dulo ng sugnay, sino yon? Yun ang hanap ko, brother. Sabihin mo ko si Ellen G. White, si Felix Manalo, si Apollo Quiboloy, si Arpenio Periol, si Charles Russell, Eli Soriano. Sabihin mo kung sino yun, brother. Para alam natin, para mag-MCGI tayo. Hindi. Napakalinaw sa sagot ko kanina, parang hindi mo narinig na sinabi ko na ito'y prefiguration kay Kristo at sa kanyang pag-ibig ng simbahan. Yun ang sagot ko. Hindi mo ba narinig yan? Ito'y prefiguration. Yung matamis, sweet, kay Kristo at sa kanyang simbahan. Hindi ito tumutukoy kay Muhammad dahil binaluktot ninyo ang Hebro. Hekomang takem, wekolo, Makmadim, hindi po mabasa Muhammadim. Sunod na tanong. Okay. Mga tao naman po, brother, ang makinig. Maraming salamat. Balikan na natin yung 18:18 ng Deuteronomio. Yes. Aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid. Bakit? Hindi niya sinabi na inyong mga kapatid kung si Jesus pala. Sige nga, brother. Okay. Ito ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 34, versikulo 10 hanggang 12. Since then, no prophet has risen in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face. So, ang tanong, ito po ba'y tungkol kay Muhammad? Hindi, tungkol ito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya malinaw ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa San Juan, Kapitulo, sabi niya sa San Juan, Kapitulo 6, 14, na siya ang binanggit sa propesya at Juan 5:45 na isinulat ni Moises. Yun po. Ulitin ko, brother. Yes. Kasi nandun sa 62 verse 2 ng Quran, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Hindi sinabi na minkum. Dahil sina Jesus at Moses ay parehas na Israelita, supposed to be ang ginamit mula sa inyong mga kapatid. Bakit sinabi dito na kanilang mga kapatid? Tama lang ba na si Propeta Muhammad ito? Ito ang sagot. Kanilang mga kapatid, ang tinutukoy dito ang mga Israelita, hindi po ang mga Arabic. No? Kaya ito po ang aklat ninyo. Pansinin niyo ha. Aklat ninyo ito. Anong pamagat sa aklat ninyo? Si Muhammad sa laman ng bagong tipan. Ito po pakita ko sa inyo. Ginamit dito pahina 9. Pahina 9. Deuteronomio 18:18. Mabasa ninyo dito. Ano po ba ang heading? Hula sa Biblia hinggil kay Kristo. Ito po, mabasa natin sa aklat ninyo. Deuteronomio 18:18. Hula sa Biblia hinggil kay Kristo. Nasagot ang tanong, sunod na tanong. Okay, thank you. Aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Yung mo dito ay si Moses. Pakinggan mo lang kasi pinabasa ko lang. Bro Ali, sandali. Moderator's time muna, Bro Ali. 1 minute and 20 seconds remaining time. Dalawang tanong na lang, Bro Ali. Dalawang tanong na lang. Go ahead. Maraming salamat, Brother Roland. Nagaya mo sa sugnay na ito, Brother Wendell, si Moses ang kinakausap. Papaanong magkagaya si Jesus at si Moses, samantalang dapat ang magkagaya ay si Muhammad at Moses dahil may Quran, may Torah. Si Moses ay ipinanganak na mayroong tatay at nanay. Papaanong si Jesus ang kagaya ni Moses? Mayroon lang lamang siyang nanay, wala siyang tatay. Brother, pakisagot mo please. Ito ang sagot. Una, balikan ko sa aklat ninyong si Muhammad sa laman ng bagong tipan
sa pahina 9, napakalaki po ang heading sa Deuteronomio Kapitulo 18:18, ang nakasulat, ang hula sa Biblia hinggil kay Jesus. Paano nagiging gaya? Una, ang ating Panginoong Hesus ay Israelita. Si Moises ay Israelita. Si Muhammad ay Arabo. Ang layo, di ba ba? At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, San Juan Kapitulo 5:45, kung naniwala kayo kay Moises, dapat maniwala kayo sa akin dahil si Moises ay sumusulat tungkol sa akin. So malinaw na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na si Moises ay sumusulat tungkol sa kanya. Last question. Last question. Thank you, Brother Roland. Okay, sa 19 tayo. Deuteronomio 19, 18 verse 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan. Nalaman po natin ang pangalan ng Diyos, Quranic, na pinangaral ni Propeta Muhammad ay Allah. Sino ngayon ang propeta ninyo na tinitindigan nyo, Brother Wendell, na nagpangaral din naman? Anong pangalan ng Diyos ng propeta na tinitindigan ninyo? Una, ang ating paksa hindi tungkol sa pangalan ng Diyos, no? Ang ating paksa ay tungkol sa patunayan mo na ang pagkapropeta ni Muhammad ay inulaan sa Biblia. Yun po ang paksa natin. Ikalawa, yung ginamit mo sa Biblia ay hindi yan tungkol kay Muhammad, no? Dahil si Muhammad ang hinulaan sa San Mateo 24:25 na bulaang propeta. Okay, maraming salamat, Brother Wendell. At yun ang last na katanungan galing sa affirmative to negative. Lahat ng salamat sa iyong kasagutan, Brother Wendell, sa lahat ng katanungan ni Brother Ali Javier.